no, wala na ho yung ibang tao. Pero wala ho tayong magagawa kasi pag ano talaga, pag yan talaga ang takbo ng journey o talagang naka ano na yan sa ang tawag niyan yung ang tawag ito yung mangyayari talaga na kumbaga nakadestiny na yan ang maging resulta. Wala talagang magagawa pero ako lang papipiliin. Gusto ko talaga yung kung sino lang yung gagawa, siya lang dapat sana ang tamaan. Wag lang ho yung ibang tao. Tsaka kung nagre-rito, halimbawa ako, inatake din yung mga pamilya ko, mga pamangkin ko. Yung wag lang sana tamaan sila. Kumbaga ako na lang sana sasalo ng lahat ba? Kasi ako lang ho yung tumanggap ng spiritual calling pero wala tayong magagawa kasi ganun talaga. Yung mga, alam mo yung mga coward na mga kaaway mo sa kadiliman, hindi sila marunong makipag-away sa harap-harapan. Mas mabuti pa nga yung ghost hunter kasi harap-harapan makipagbakbakan sila patalikuran. Di ba? Grabe. Tapos nagtatawag pa sila ng mga kasamahan nila na i-brainwash nila na itong babaeng to gumagawa ng di maganda, kampo ng kadiliman, tapos sila pala yung kampo ng kadiliman, di ba? Nakakatawa yung utak nila, no? Alam mo yung talagang nabalot na sila ng kadiliman na hindi na nila kayang kontrolin sarili nila. Kumbaga, ang nagkumukontrol sa demonyo na talaga. Kasi kahit anong gawin nila, may papatay sila. Basta lang ma-defeated lang nila ang kagaya ng mga napilit ng Diyos. Makuha lang nila yung mga light alam mo yung mga ganong sitwasyon. Nakakatawa at nakakaawa yung mga utak nila kasi hindi mo maintindihan na pwede naman lagawin yan kaysa simpleng bagay lang na wala kang kapangyarihan. Kung talagang gusto mo makamit yan na yung patas na malinis na gawa ba, hindi yung kampon ng kadilan para lang ano ka ng mga ibinda mo sarili mo para lang makamit mo yung yung ganyan. Hindi naman yan pwede kasi kung sa normal na tao lang, halimbawa, di ba, gusto mo magnakaw, syempre may mga police na mag-ano sa'yo, mag-hunting sa'yo, ganun din, di ba, sa spiritual. Kaya dapat, kung may utak sila ba, dapat isipin nila na ang light, kailan hindi matatalo sa mga dark yan, kasi ang light, paglala na sa kabutihan talaga mananaig. Kung makakaharas man yung mga light, kung makakaharas man yung mga dark sa light, pansamantala lang yun. Pero ang Diyos pa rin ang magja-judge pa rin sa lahat-lahat ng mga ginagawa sa mundong ibabaw, di ba? Alam mo yung ganun. Nakakatawa tong mga demonyo. Alam mo yung mas makapangyarihan pa sa Diyos. Alam mo yung wala na talagang yung kaluluwa na talagang pang demonyo na talaga. Hindi na sila takot sa Diyos, hindi na sila ang Diyos na dapat lahat ng mga tao magbow sa kanila, maging slave nila, magsilbi sa kanila. Nakakatawa yung utak nila, sa totoo lang. Ang dami na pala yung pinapatay sila. Pag halimbawa, nagkikita nila na mas mayampas sa kanila, inaatake nila yan para alam mo yung maging stress ang buhay, maging malas ang buhay, magbigti, maging baliw. Tapos tatawanan nila. Kagaya ko, tinatawanan nila ako nung bago pala ako na hindi ko pa masyadong napapitan sa sarili ko kasi masyado pa akong first time ko pang hindi ko pa masyadong kung paano gawin. Kahit nagdadasal ako, hindi pa na ako masyadong buhat ng binibigyan ako ng ng mga gabay ko ng universe. Binibigyan ako kung paano ako makakuha ng mga wisdom, protection. Yung time na yun, talagang grabe, ang tindi talaga pag natrabaho ko. Alam mo bang tumitira yan sa ilong ko na ang baho-baho, yung alam mo yung basta ang baho nila, ang grabe talaga yung amoy nila. Tapos nagre-ritual sila, naaamoy mo talaga na gumagawa sila ng mga di maganda. Kasi malakas ang pang-amoy ko eh. Tapos tumitira yan sa ilong ko, mararamdaman ko talaga na may vibration yung ilong ko at ginagano ko talaga yan. Tapos pag inaano ko ganyan, nangingisay-isay yan sila. Buhat nung ilang bisis na ako nagpa-doktor kasi mudugo yung ilong ko, nagda-dry, biglang dry. Hindi naman ako ganyan. Buhat lang nagkakunik ako sa spiritual. Tumitira yan sa ilong ko. Talagang napaka-irritating talaga sa sitwasyon ko. Buti na lang natanggal ko yan sila. Tapos, ano pa yan sila? Tumitira sa private area mo. Na bawat kilos mo lang, mararamdaman mo na nalabasan na sila. Pero, nakatira sa mo sa private area mo. SPG po tayo ngayon kasi parental guidance po tayo kasi hindi po yan pang bata. Pero totoo yung sitwasyon na ganyan. Buti lang ho, natanggal ko na ho yan. Dati hindi ko pa alam kung paano gagawin. Pero ngayon po, nag-ano pa rin yan sila. Pero hindi na ho sila na katulad ng dati na makakanakaw po sa good energy, good light o
good karma. Hindi na sila makakuha sa mga good creativity kasi the more they attack me, the more bad luck will come back to them. Ganun. Dati stress ako. Pag kumukontak na sa akin, talagang ang dami kong problema darating. Kasi yung mga malas na sa buhay, yung mga hindi magandang gawain nila, pag nakakontak na sila sa'yo, mapupunta sa'yo. Tapos yung magandang sitwasyon mo, kahit hindi ka mayaman, basta maganda yung sitwasyon mo, mapupunta sa kanila, sila yung siswertihin, magkakaroon sila bigla ng mga magandang trabaho, may mag-offer sa kanila. Ganun pa ako, madalasan akong tao, tapos lagi akong humingi ng mga gandang bagay. Yung mga gandang mga manifestation, mapupunta sa kanila, kaya gusto nila kumunik sa kagaya ko, o kagaya ng mga taong, yung may mga pangharap sa buhay, sa mga gandang panalangin, sa mga gandang, healing. Yan ang gusto ng mga demonyo, kaya protektahan niyo ho ang mga sarili niyo sa mga may spirit ko man o wala, pwede ho kayong atakihin yan, kaya protektahan niyo ang sarili niyo. Sabihin niyo, lagi niyo iyan kay papagan, isurrender niyo sarili niyo na kahit anong mangyari, wag ho kayong babayaan na makakonek sa mga ganyang klaseng tao. Sus nako, yan ho siya, hindi ho yan siya dapat dapat maging sikat kasi hindi po talaga yan ang purpose niya. Buhat lang kasi yung bininta niya sarili niya, kahit nga sikat yan siya, hindi yan siya masyadong pinapansin ng mga fans. Naiinggit yan siya pag yung katabi niya, yung kasamahan niya mas pinupuri, naiinggit yan siya. Tapos binigta talaga niya sarili niya para na mas matalbugan niya yung mga kasamahan niya. Ang tindi talaga niya, alam mo yung napagababaw lang talaga ang pero matindi ho ang gawain. Biruin mo, araw-araw magpa-party, nakasyabu, laging may ka-one night stand, tapos nanghihipnas ng mga babae. Kawawa talaga yung mga babaeng mahilig din sa mga bar, tapos wala namang physical. Kung baga nag-enjoy lang, pag nakamit kayo ng mga ganyan, sus kawawa talaga kayo, kaya mag-ingat ho kayo. Kasi mas marami po nandyan po yung mga bad spirit na mga tao, babae, mga lalaki, meron ho ganyan. Grabe po. Minsan pa yung iba, di ba, hindi mo alam na may AIDS na pala yun. Tapos, mag-i-started ng mga HIV nila sa pamagitan ng sa mga barbar. Kaya mag-ingat ho kayo. Yung mga mahilig po mag-inom dyan, pag nalalasing ho kayo, ilagay niyo ho sa tiyan, huwag ho dito kasi minsan ho kasi pag uminom ho tayo, siyempre lalabas ho yung kasi hindi po maganda talaga ang liquor po sa buong katawan natin. Kung inuman kayo, moderate lang para makontrol ba yung sarili nyo. Pag hindi nyo kasi makontrol yan, para kayong sinasapian ang demonyo na inutosan kayo, magkipagtalik ka dyan, kahit nasa harap ng mga tao. Wag ho nyo yan ho yung iwasan ho ninyo na wag ho kayong masyadong malasing or matindi hong inom. Ilagay nyo ho sa lugar yung pag-inom ninyo. Lalo pag nasa bar kayo o sa malalayong lugar kasi pwede nyo ho kayong mapahamak, pwede ho kayong makipagtalik sa mga taong may bad energy o galing sa kadiliman. Tapos yung iba may mga HIV na hinihintay lang kayong mahawaan. Ako, marami na ako narinig dyan. Kahit sa mga kaibigan ko na nagpo-post sa mga social media na inaabangan lang pala yung babae, tapos bigla na siya napunta sa hotel, tapos ang gwapo na, tapos ang sarap daw ng piling na magkipagtalik, tapos kinabukasan iniwan siya ng lalaki, tapos mga ilang araw lang daw biglang sumakit na yung perta niya, yung ihi niya, bakit daw dugo ng lumsa. Yun pala, may AIDS na siya. Kaya ho kayong mga dyan, mag-ingat ho kayo. Minsan din po kasi yung may mga kampo ng kadiliman, may rin sila, may mga bad spirit na mga Jezebel. Alam mo yung mahilig magkipagtalik. Pwede ho kayong mapasahan yan na kahit isang miss lang kayo nagpagtalik dyan, parang gusto nyo na iba't ibang partner na. Pwede ho kayong mahawa ng ganyan. Kaya kayo ho, mag-ingat ho kayo. Huwag ho kayong masyadong pariwara. Na pag umiinom ho kayo, tulungan niyo ho ang sarili niyo na maprotektahan yung sarili niyo. Huwag ho kayo masyadong maglasing. Kung mag-enjoy man ho kayo, moderate lang ho. Huwag masyado sa inom. Kasi grabe ho. Tapos mag-ingat din ho kayo sa mga inumin ninyo. Hindi nyo naman tayo, nilagyan na pala ng gamot na pampatulog or alam mo yung mga ecstasy para lalo kang mag-iinit. Alam mo yung gagawa ng di maganda sa mga tao. Kaya iwasan nyo ho yan kasi ang dami ho yan. Kasi po, ang matitinong taong nakapaligid sa iyo, hindi po gagawa ng ganyan. Kahit pa siguro gano'n kalasing, pag ang mga tao nakapaligid sa iyo, mga bait, wala akong problema. Pero sa panahon ho ngayon, hindi na ho uso ngayon yan. Kasi lahat po, sa panahon ho ngayon, mas marami pong mga masasama na mas pinili ho nila maging kampo ng kadiliman. Kaya kayo mga spiritual calling dyan, mag-ingat ho kayo talaga kayo. O kahit walang spiritual calling, mag-ingat ho kayo kasi hindi ho talaga maganda
Tapos itong matindi pa ho, itong demonyong to, sadista ho to, nanunugat. Meron ako dito, meron ako dito na bigla na lang sabi ko, ba't may mga kalmot ako? Magising ko sa umaga, may mga kalmot na ako. Yung pala natutulog ako, nagipag-away na pala ako sa mga kampo ng kadiliman. Yung mga babaeng naiinggit. Na yung, basta ho, mag-ingat ho kayo kasi